Magandang umaga po sa ating lahat. Kayo ay nagtataka siguro, bakit lumiit man si Kuya Par? Si Kuya Mar. Biglang lumiit ano? Magandang umaga. Samahan niyo ako muna sa panalangin. Father God, maraming salamat Panginoon sa oras na ito na pinagkaloob sa amin. Lord, paspasan mo ako, Panginoon. Samahan mo ako, Panginoon. Pangunahan mo ako, Panginoon. Aking mapahayag, Panginoon. Ang iyong banal na salita, Panginoon. Mapalagalan pa namin ito, Panginoon. Ito may samahan mo ako, Panginoon. Ang iyong Holy Spirit, Panginoon. Ikaw ang magbigay sa akin ng kaalaman, wisdom, katalinuhan na aking sasabihin, Panginoon. Ito po ay binabal ko sa pangalan ni Jesus. Amen. Noong nakaraan ay kung natakil na yung aming napag-aralan doon ay ano yun, diba? Shepherding, tapos faith in action, at saka yung hindi mawala-wala sa akin yung cash. Kasi ang aking babahagi ngayon ay yung mission reimagine. Kasi pag may mission, kailangan talaga yan ng cash. Kasi hindi ka makapag-mission pag wala kang cash. Diba? Lahat tayo nangangailangan ng cash. Ito ngayon ay bibigay ko ito ay cash. Maraming kahulugan ng cash. Kasunduan. Ito ay ito lang, reimagine. Itong mission reimagine, ito ay naisip ulit or naisip ulit o muling naisip. Sana yun aking kunin-kunin. Yes. Mission. So, pag sinabi yung mission, maraming kahulugan ng mission. Mission sa mga sundalo. Tayo ay bilang Kristiyano, ang mission natin ay ipalaganap ang salita ng Panginoon. Yun ang primary nating pangangailangan, ang mission. Bilang Christian, ito ang tinatawag Christian mission. Tayo ay mga missionary ng Panginoon. Yun ang number one. Kasi nakalagay dito, spiritual climate change requires new skills, tactics, and ways. Means na anong sinasabi dito, climate change. So hindi lang panahon ang nagbabago, kundi ang mga Kristiyano din, mga anak ng Diyos ay babago-bago. Yun ang ano. So para maano natin, ang mission natin, to spread the word of God sa buong sanlibutan. Di ba? Yun ang mahalaga. Sa bilang Kristiyano, yun ang pinakamahalaga, ang ipalaganap ang salita ng Panginoon. Bakit? Yun din ang mandate sa atin bilang Kristiyano. Pakainin mo ang aking mga tupa. So anong ipapakain natin? Hindi literal na pagkain. Ang ipapakain natin sa ating mga Kristiyano, sa mga anak ng Diyos, kundi salita ng Panginoon. Yun ang pinakamahalaga. Spiritual climate change requires. Yun ang ninano sa atin. Bakit sinabi ng requirement sa atin? Climate change dahil ang mananampalataya ay papabago na kung hindi lang ang panahon ay nagbabago, dahil ngayon, tag-init. Tapos tag-ulan sana ngayon. Pero nag-climate change, nabago ang panahon. So, ganoon din tayo ng mga anak ng Diyos. Sinasabi dito, para tayo mayroon tayong, kumbaga, sa Bisaya pa, may sumbanan, may susundin. Yun, spiritual, bilang mananampalataya. Pangalawa, pangalawang, we are all in. We are all in. Lahat tayo ay anak ng Diyos. Di ba? Not just a few of us. Kukunti na lang ang hindi nakakilala sa Panginoon.
kunti na lang. So yun ang mission natin na ipalaganap. Ang sabi ko, go to the world and multiply, not to subtract. So ipalaganap natin ang banal na kasulatan, ang Word of God. Mission is not a program. It's not a program, it's an identity and collective calling. Bakit sinabi dito identity? Tayo ay naging-mission bilang anak ng nakakilala sa Panginoon. Kung wala tayong identity, ngayon, kung wala kang simbahan na inaapilyatan, wala kang inatinan ng simbahan, paano ka masabi ngayon na ikaw ay, anong identity mo? Wala. Pero pag sinabi, Bethel Church, identity mo yun bilang ikaw ay mananampalataya. Saan ka nakaalim? Yun ang identity. Yung mission, hindi programa yan. Kahit anong mission, hindi programa. Bilang Kristiyanos, ang programa ng Panginoon, ipalaganap ang salita niya upang marami pang mga kilala sa Panginoon. Yun ang mission ng mga Kristiyanos. Hindi yun, kasi may mission ng military, may mission ng pulis. Mission ng pulis, ulihin ng mga terorista. Ang mission ng mga military, ulihin ng mga terorista. Pero ang mission ng Kristiyano, ulihin ang puso ng bawat isa upang makakilala sa pangalan ni Jesus. Yun ang pinakamahalagang misyon ng bilang anak ng Diyos na kakilala sa Kanya. Di ba masaya? Pag tayo ay misyon natin na nakakilala upang ipalaganap ang salita ng Panginoon, napakaganda, gaan ng loob. Kahit tayo ay may mga pinagdaanan, pero pag salita ng Panginoon, pag-uusapan, ikaw ay may iiyak. Bakit? Dahil ikaw ay nalulugod. Una-una, dahil mahal mo ang Diyos. Kasi kung hindi mo mahal ang Diyos, hindi mo mahal ang Diyos. Paano mo minahal ang Diyos? Kung mahal mo ang kapwa mo, yan, mahal mo ang Diyos. Pero pag wala kang pagmamahal sa kapwa, hindi mo rin ang mahal ang Diyos. Di ba? Pangatlo, meron ba? Sa pala. The world needs the Philippines. It's time to collect. It's time to activate. Bakit nakalagay dito? Bakit sinabi dito ni Pastor Saturnino Medina? Bakit mahal ang Pilipinas? Na kailangan ng buong mundo ang Pilipinas. Ano ang purpose? Bakit kailangan tayo? Maliit tayo na bansa, hindi tayo maunlad. Pero sa Pilipinas, prayerful country ang Philippines in the whole world. Tayo lang ang kinikilala sa buong mundo na tayo ay mananampalataya. Tayo ay prayerful country. So wala man tayong pinag-pray dito na hindi tinupad ng Panginoon. Di ba? Wala. Lahat ng ating pinag-pray natutupad. Pero medyo may katagalan, pero natutupad yan. Dahil pangako ng Panginoon, pinaprocess ang ating kahilingan. Hindi ba? Hallelujah. Bakit sinasabi? Activate. Inactivate tayo. Inactivate tayo. Kung baga tayo ay tulog, ginising tayo, anak, gumising ka, umayo ka. Ipalaganap po ang salita. Aking salita. Yun ang utos ng Panginoon. Sa bawat isa mananampalataya. Lahat tayo, hindi lang pastor, hindi lang leaders. Bilang anak ng Diyos, lahat tayo nakakilala. Kung ikaw ay nakikilala sa Panginoon, ipalaganap ang kanyang salita. Amen. We seek global connectedness being the body. Bakit global? Sa buong mundo, sinasabi connectedness upang tayo makakunik. Dahil ang yan ang utos ng Panginoon. Go to the world and multiply.
and go to the world to spread our kanyang salita, the Word of God. Matindi ang utos ng Panginoon, pero hindi kapapahamak natin, kundi kapurihan ng Diyos kung tayo ay ipalaganap ang kanyang salita. Number 4, we are actively pursuing our assignment from the Lord of the harvest. Yun ang assignment natin. Dahil maraming harvestin na, ngunit kunti lang ang mga ani. Bakit? Kunti ang mga ani. Dahil sa hindi natin ikalugod ngayon ng panahon, kunti lang ang nakakilala sa Panginoon. Marami yung sabi, Diyos, O Lord, yun lang, tapos na. Pero hindi nila nakikilala, hindi pa rin na napatunayan, hindi pa nabibigyan ng malaliman kung ano ang will ng Panginoon. Panglima, kasi assignment natin ito. Ano ba ang assignment natin? Bawat isa. Ang assignment natin, malalangin. Yun ang assignment ng bawat isa. Ipag-pray ang buong bansa, buong sanlibutan. Ngayon na panahon, medyo delikado na. Kaya, yun sabi ni Pastor, ipanalangin din ng marugdog kung si engineer pa. Marugdog na panalangin. Dahil ang Israel at sa Iran, medyo nagkakatensyon na. So, yun ang panalangin natin na hindi mag-escalate. Pag nag-escalate yan, tayo ay malapit sa China. Matapang ating presidente. Yun ang ating ipanalangin na hindi mag-escalate. Bawat isa sa atin ay tungkulin natin manalangin. Ipanalangin ang buong mundo, hindi lang Pilipinas. Dahil ang nakasabi dito, World Seek Connectedness. Hindi lang sa Pilipinas, connected sa buong mundo. Pang-apat, pang-lima, we will need disciples. Yun. Doon na bilong yung mission natin. Ang mission natin, discipleship. Yun ang pinakamahalaga. Paano tayo lumago? Kailangan natin ng disciples. Pero, bakit ay kukunin ko yung disciples? Kasi nakasabi dito, we will need 2 disciples. Sin, give, and pray. Differently. Kasi English doon, haluan ko na lang yung Tagalog. Correct me if I'm wrong. Kung ako ay nagkakamali dahil hindi mo na ako Tagalog, ako po ay isang Bisaya rin ako. So, ito ang sinasabi, disciples. Nilagay dito, sin, iba, magpadala, at saka magbigay. Yun ang discipleship. Ano ba? Paano tayo lalago kung wala tayong disciples? Church as a whole, simbahan yun. Hindi lang bawat isa sa atin. Pangkalahatan, church as a whole. Ayan. Napakaganda. Bakit ang Pilipinas talagang tinatakip ng ibang bansa? Dahil tayo ay mapanalangin, mapag-prayer po tayo. Pero before I proceed, English na yun ha. Practice tayo, ang mga padala ko sa Israel. Nakalagay dito, the loving world whom God's love. Diba? Bakit world? So hindi lang Pilipinas, buong mundo. Ayaw pa dito sa Matthew 24, ano, kung may Biblia kayo dyan. Matthew 24, 12, 14. Because of the increase of wickedness, the love most will grow cold. Yes. O, saan na yun? Ang di ba? Lalaganap ng kasamaan,
At dahil dito, manlalamig ang pag-ibig ng maraming mananampalataya. Maraming mananampalataya. So, believers. Maraming nananalig. Dahil laganap ng kasamaan, hindi man natin nakikita natin, naririnig, nararamdaman. Laganap. So, anong panangga? Upang hindi masyadong manlamig ang mga anak ng Diyos na mananampalataya. Pangalawa, Katrese, Matthew 24:14. But the one who stands firm to the end will be saved. Oh, di ba? Kung sino ang mananatiling matatag hanggang sa katapusan, siya ay maliligtas. Di ba? Di ba kaya yan bakit tayo araw-araw, bakit tayo ay laging nananalangin? Upang tayo ay maligtas. Yun ang bottom line, yun ang main purpose. Bakit tayo ay nananalangin? Upang sa ating kaligtasan. Hindi kaligtasan iba, kundi kaligtasan na sa ating bawat isa. Kaligtasan mo, ikaw ang mag-ano ng kaligtasan mo. Hindi si pastor ang mag-ano ng kaligtasan mo, hindi. Kundi ang bawat isa sa atin. Si pastor ang ginagamit ng Panginoon upang tayo ay dalhin sa tamang landas. Pero pagdala ng pastor sa tamang landas, tayo ay kanya-kanyang kaligtasan. Hindi po si pastor ang magliligtas sa atin, kundi ang sarili natin. Tama o ba? So, ngunit ang mananatiling tapat hanggang sa wakas ay maliligtas. Hallelujah! Salamat sa Diyos. Tayo ay tapat, yung nalilingkod sa Kanya. Ito ang pang-apat, 14, verse 14. And this gospel of the kingdom will be preached to the whole world as a testimony. Yeah. So, mahalaga ang testimony ng bawat isa. Dahil sa testimony, doon tayo dito doon tayo ay kumbaga pangahawakan natin dahil personal na karanasan mo yan ng bawat isa. Kasi lahat tayo dito, lahat ang bawat isa sa atin ay may karanasan. Wala na sa atin na, ay wala ka ng karanasan ganyan. Lahat tayo may karanasan. Kaya yun ang pinakamahalagang testimonya sa bawat isa. And testimony to all nations, and then the end will come. Katapusan. Pangangaral sa buong mundo ang magandang balita tungkol sa panahon ng Diyos upang malaman ito ng lahat ng tao at saka darating na katapusan. Napakaganda ng mensahe ng Panginoon. Kung himay-himayin lang natin, hindi tayo, kumbaga, hindi lang isang araw, dalawang araw, kung himay-himayin natin ang buong, ito lang, itong ano lang ng Matthew 24, kung himay-himayin natin, word for word, kumbaga sa Bisaya pa, matugkan natin, maabot natin yung pinakaidaliman, pinakaiuturan ng salita ng Panginoon. Nanam namin yan hanggang sa ating pagtanda. Ano ang mahalaga sa teksto na ito, sa verse na ito? Di ba? Power of prayer. Di ba? Bakit tayo nag-mission? Ano ang mission natin pumupunta tayo sa ibang bayan? Di ba tayo nag-umpisa sa panalangin? Bago tayo mag-umpisa natin gawain, panalangin muna. Ayun, ang power of prayer. Ito muna lang, mission need you. And you need the mission. Dahil hindi tayo lalaganan kung wala tayong bansa. Kaya sabi, ang identity natin, saan ka? Kung saan ka man mapunta, ay, Brad, ako ay isang Foursquare. So, identity na ng bawat isa. Kung tayo pumunta sa Amerika, where are you from? From the Philippines. Yun ang identity mo, na ikaw ay Pilipino. Yun ang identity. Ang according sa Luke 24:44 verse 53,
The good news message of God's love that Jesus brought to this earth and we can now bring to others. Di ba? Pumunta ang Panginoon upang ipalaganap ang kanyang salita. Ano ang misyon ng Panginoon dito? Upang tayo ay, ang misyon ng Panginoon siya ay nagkataong bilang tao. Ang kanyang misyon upang tayo ay maligtas. Mahalagang misyon. So ngayon, ano ang iniwan ng Panginoon sa atin bago siya umuwi doon sa kanyang ama? Anong ang iniwan ng Panginoon? Bilang, ang tanong ko, bilang mga anak ng Kristiyano, ano ang iniwan sa atin sa bawat isa? Ang iniwan sa atin sa bawat isa ay Word of God. Iligtas mo ang kapatiran, iligtas mo ano. Yun ang inyong ministry ng Panginoon. Siya ay nagpabautismo. Siya ay nagpipreach kanya-kanyang lugar. So yun ang mission natin bilang anak ng Diyos. Bilang Foursquare. Kasi ang Foursquare, lumaganap unang, ano pa lang, nakalimutan ko lang yung pastor. Yung first missionary to the Philippines. Napakaganda kung tayo po ay magiging kabilang sa missionary, pupunta tayo sa ibang bansa, mag-mission. Ang sarap. Kaya ba ka natin mag-mission? Yun ang ano ng Panginoon. Gusto lang, ano nga sa akin, time na. So, tayo na pala, talagang nabibitin pa ako. 4 lang ang iiwan ko na word. 4. No? Diba? A believer prayers and heaven's response. Diba? Sinners repent and angels rejoice. Diba? Mission succeed. Yun ang mission natin. And God is glorified. Pang-4, kung ang mananampalataya nag-rebelde or nag-backslide and the Holy Spirit is living. Kung tayo ay nag-backslide, bilang nakakilala sa Panginoon, tapos tayo ay nag-rebelde. Holy Spirit, living. Yun ang ano ko. Yun ang una, believers prayer and heaven's response. Sinners repent and the angels rejoice. Mission succeed and God's glorified. Thank you, Lord.